Hello, good morning. Once again, this is Architect Lito, and I'm here to share with you my knowledge and experiences in architecture in terms of design, construction tips, material selections, and best practice in architecture. So ngayon po, mapag-uusapan po natin yung nararamdaman nating sobrang init ng panahon. So marami ako naririnig ng mga init na init talaga sila kahit saan ka magpunta, buong panig ng Pilipinas, line o nasa tropical area ng gaya ng Asia ngayon, nandito yung concentration ng init. So ano bang pwede natin gawin? Theoretically and architecturally, may functions po kada kwarto at meron pong sinusunod tayong orientation. Importante po yan. At yan pong bagay na yan, dyan po nag-flow o nag-circulate yung comfort natin. Diyan natin nakukuha kapag maayos yung pagkaka-layout ng bahay. So, in this discussion po, pag-uusapan natin ano ba mga pwede natin gawin sa sobrang init ng panahon na naranasan natin. Actually, marami tayong pwedeng gawin. Marami tayong pwedeng maging solution. At marami tayong pwedeng maging remedy. Simulan po natin sa selection ng materials. So, ang nakasanayan na po natin sa Pilipinas is paggamit ng mga metal roof or yero dahil yun po yung readily available sa market. So, kung yan po ang bibilihin nyo or yan ang gagamitin nyo sa bahay, kailangan po pag-aralan mo yung slope at pag-aralan mo yung height with respect to dun sa kwarto or sa space na nasa ilalim na tinatakpan niya. So, kapag nasa kainitan ng araw, kailangan po, kung hindi ka naman makakaiwas dahil yan po, mura naman talaga yung yero at yan na yung halos alam mong gawin ng lahat. So, ang may sasuggest ko lang po is taasan natin yung headroom or yung height ng bubong. Kasi, actually, wala naman limit pag kahit gawin mo 3 meters ang taas niya, gawin mo 4 meters, wala naman problema. Yun nga, magka-suffer ka nun sa palibot na magiging wall mo, kaya mo tinitipid. Pero dahil sa naranasan natin na init ng panahon ngayon, importante po na itaas natin yung bubong in such a way na malayo siya dun sa mga ulo ng tao para hindi siya mag-radiate. So, bigyan mo ng enough space na makakapag-circulate yung init sa loob ng bubong at makalabas siya sa mga vent na nakalagay sa mga strategic location. Kaya importante rin po yung mga vent sa bubong natin. Huwag po natin kakalimutan mag-provide niyan dahil ang hot air lagi umaangat. So, hot air lagi nasa taas, ang cold air nasa baba. So, kailangan meron siyang butas in a higher location na paglalabasan ng init. Ganoon din sa lower location, sa lower side ng bubong, meron din siyang vent para dan pumasok yung hangin. Or sa subdivision ninyo, kailangan merong mga architectural team na kailangan sundin at pinapagamit naman kayo ng mga roof clay. Maganda po yan dahil hindi po nag-absorb ng init dahil natural material po yan. So, kaya lang insulation hindi ko masyadong nire-recommend especially sa loob ng bahay sa taas. Dahil meron naman tayong solution na pwedeng gawin nga, itaas ang elevation, itaas ang ceiling, itaas ang yero. Kasi kapag naglagay ka ng insulation, hindi mo makikita yung mga pamakuan kung saan may mga butas, especially kapag may nagkakabit ng mga solar panel sa bubong. Kapag inapak-apakan na yan, kasi sa panahon ngayon, wala naman masyadong makapal na yero na nabibili commercially. Laging undersize. So, pinapaiwasan kung apak-apakan yung bubong. At kung hindi maiiwasan, may mga nagme-maintain. Minsan kasi na bubutas o dyan nagsisimula yung leak. Kaya hindi ko nire-recommend masyado sa mga project ko yung insulation, roof insulation. Pero sa mga garahe, kung talagang maglalagay ka yung exposed naman at hindi mo talaga matatakpan, maglagay ka ng roof insulation kasi masyado na mababa. So, pagdating naman sa pader, ang normally ginagamit natin ngayon is hollow blocks, di po ba? So, yung hollow blocks po ay nagkatrap po ng ng init. Pumapasok ang init at nag-i-stay sa loob ng kwarto. Starting from 1 o'clock ng hapon up to lumubog ang araw, babad po yan sa init. Kapain mo yung pader nyo. Minsan, pagka nasa facing south and west side yan, napakainit ng pader. Ibig sabihin, parang nagiging oven na yung bahay. So, ang maganda pong gawin natin, hindi mo natin pwedeng palitan kung anong materials na gagamitin dahil minsan, it's very costly kung dodoblehin mo yung layer ng wall mo.
or maglalagay ka ng iba pang material insulation. So ang gawin na lang po natin is ang palit natin sa mga kwarto, or kunyari nandiyan yung kwarto mo nakalagay or yung sala mo o yung dining area nyo, ipalitan mo yan ng mga spaces or kwarto na hindi naman gaanong tinatambayan ng tao or kailangan nasa sanitize o kailangan na iinitan. So ano-ano yung mga yon. Instead of room ang ilagay mo dyan, instead of living room, palitan mo siya ng CR, palitan mo siya ng kitchen, palitan mo siya ng staircase, lagyan mo siya ng storage o lagyan mo siya ng garahe. Diyan mo ipwesto yung mga yan. At kung hindi mo naman kayang iwasan, wala ka namang way para mapalitan yung space na dahil maliit lang ang space mo or limited ang yung resources, magtanim ka na lang ng puno sa side na yan para yung at least kailangan ng puno ng araw pero ang bahay mo nahaharangan niya, nalililiman. Sa baba naman, sa mga footpaths natin, mga kunyari, nilalakaran mo sa likod na yan dahil umiinit talaga yan, maganda maglagay ka dyan ng natural stone or mga garden para at least nakaka-absorb sila ng init at hindi nag-reflect yung init sa papunta sa loob ng bahay. So meron tayong tinatawag din kasi na na heat island effect. Actually, padating naman ito sa mga color ng materials na gagamitin mo sa bahay. Ang sinasabi nila, based sa study ng USGBC o US Green Building Council ng LEED or ng any sustainable studies institution sa US or globally, ang paggamit po ng kulay is napaka-importante. Ang pag-select ng kulay sa bahay. So, the more na lighter ang material, the lesser it can absorb thermal heat from the sun. So, ang pagpili po ng kulay is importante. Mapansin nyo sa mga lugar gaya ng Santorini or even sa mga place sa California, mga sa Beverly Hills, halos white yung mga bahay dyan dahil napaka-init ng lugar. And they benefit from it. So napag-usapan natin yung layout ng kwarto, material selection, color selection, bubong, paglalagay ng mga natural components like trees, natural stones, sa pag-select ng material, at yung elevation nga yung height ng bubong para hindi ka mainitan. So yan po ilan pa lamang sa mga strategy or mga pwede nating gawin para mabawasan yung init na na-absorb. So meron naman ding cases na hindi mo naman din kayang ipagpalit-palitin ng space dahil limited na yung size ng bahay mo o limited yung resources. Pwede nating masolusyonan pa yan by putting some windows in a strategic way. So, paano pa natin gagawin yan? Normally po, nakikita ko yung mga bahay, naglalagay lang sila ng bintana just for the sake of ventilation or light ventilation lang. Pero hindi po nila alam, ang paglalagay ng bintana is for air circulation. So, kapag isa lang bintana mo, expect mo na hindi po ganong lalamig ang bahay mo. Dahil wala pong lalabasan yung init. Pansinin mo po yung gatas binibili natin mga gatas ng Alaska. Butasan mo na isa lang yan. Hindi tutulo yung gatas. Pero gawin mo dalawa ang butas. Aagos siya ng smoothly at mabilis. So, ganoon din po sa bintana. Kapag ka ang bintana mo isarado, or dalawang ang bintana mo, nakasarado naman isa, hindi po mag-circulate yung init. Hindi mag-circulate yung hangin. So, kailangan mahayaan mo yung natural air to pass through or magkaroon ka ng passive cooling. Yan po yung tinatawag natin, passive cooling, na kapag ka pumasok ang hangin sa isang side, kailangan meron siyang lalabasan na area. Normally sa higher area dapat, so yung mga hot air dapat nasa mataas ang opening natin dyan para lumabas. So may mga diagram tayong papakita at the later part of this video na ang cold air pumapasok yan normally sa mga silong, sa mga bottom part ng mga opening lang sa bahay, at lumalabas yan sa mga higher part like sa bubong, sa kisame, sa mga clerestory windows at mga opening sa taas. At yan po yung tamang approach ng
galaw ng hangin sa loob ng bahay. So, kapag nadala mo na yung init na yan, hindi mo na kailangan mag-aircon. Dahil natural siya lumalabas eh. Ngayon naman, may nakikita naman akong bahay ngayon, sa panahon ngayon, dahil sobrang init, ginagawa nila, nag-aircon na lang. So, ang aircon is good para sa mga, pero hindi rin tayo pwede ma-expose masyado sa aircon dahil meron niyang mga chemical na galing dun sa mga gas, sa mga freons. Actually, sa sasakyan nga, na-expose tayo palagi sa aircon. So, mga areas pala na medyo hindi maganda yung amoy ng hangin o sa mga tabi ng estero, yun sila, wala silang choice. But there's always a way to mask that smell. So, pwede kayo maglagay ng mga filter ng mga halaman na namumulaklak, merong fragrance or may mga ini-emit na scent para mabawasan yung amoy, or at least lagay mo ng mga maradahong halaman para ma-filter din yung pumapasok na So, one of the selection of the trees na pwede natin gamitin as per my experience sa landscape design is yung mga maliliit na dahon like kawayan. Napansin mo pag nasa ilalim ka ng mga kawayanan, malamig. Pero kapag ang ginamit mong mga dahon ng puno na nakatanim dyan is malalaki, hindi siya gana malamig. Ang purpose naman ng malalaking dahon is to give shade. Pero yung pag kung gusto mo ng lamig, maglagay ka ng mga halaman or puno na maliliit yung dahon. That's very effective po. O kung makakapaglagay ka ng mga water feature para kasi yung splash ng water nakakapag-create ng oxygen yan eh. So, yan po, natural way to give you a relaxing vibe dun sa kung meron kang backyard. Lagyan mo ng natural water feature or meron siya mga bula-bula na tumatalsik at meron mga puno na malilit yung dahon. So that would give you a very soothing and calming effect po. Bukod sa natural ang dating, matipid pa. So I think na-cover ko na lahat ng pwede kong sabihin as much as possible. Pero kung meron pa kayong suggestion, feel free to advise and free to suggest para makatulong po tayo sa mga kababayan natin na naiinitan sa panahon ngayon. So, relax lang po at always hire an architect to help you. Pagka gawa naman ang bahay nyo, so seek help from a professional pa rin po. Thank you very much and have a great day.